Matagal-tagal na rin po akong hindi nakapanood ng video ni Professor Antonio Contreras. In fact, there were times na fini-feature ko pa yung kanyang video dahil gusto ko po yung kanyang mga mensahe sa kanyang programa sa YouTube. Pero kanina, I stumbled into an episode of Professor Contreras na gusto kong i-share sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Meron po akong gustong i-share sa inyong video ni Professor Antonio Contreras. Medyo disturbing, pwede ko nga tawagin na depressing, pero andun po yung truth sa kanyang sinabi. Para bang reality bites. At ito po ay tungkol dun sa inilabas kong Pulse Asia ratings, kung saan 63% ang trust rating ni Digong, 50% ang trust rating ni Sara Duterte, at 32% lang ang kay President Bongbong Marcos. So dun sa aking episode, inilabas ko yung aking opinion tungkol dito sa False Asia. Ngayon, nung napanood ko yung kay Professor Antonio Contreras, iba po yung kanyang atake doon sa Pulse Asia Trust Rating Survey. Pero bago po natin panoorin yung video ni Professor Contreras, pasyalan nyo po yung kanyang YouTube channel at mag-subscribe na po kayo. At bago ko makalimutan, ito pong si Professor Antonio Contreras ay aminadong dati siyang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang nagpabago sa kanyang isip? Panoorin po natin ito. Pag-usapan natin ngayon itong resulta ng Pulse sa Asia Survey na kinulak nila bago mag-eleksyon noong May 6 to 9. Actually, ibig sabihin yun, hindi pa nag-eleksyon, nag-conduct na ng survey ang Pulse Asia. At lumalabas dito, ayon sa kanila, na ang pagtitiwala sa dating Pangulong Duterte ay napakataas pa rin, 63%. At ang kay Vice President Sara Duterte ay 50% at samantalang 32% lang ang nakuha ni Pangulong Marcos. So ito ngayon ay ano na naman, marami na naman ng mga kuda, marami na naman ng mga nagyayabang, marami na naman ng mga mali na naman ang interpretasyon ng datos na ito. Hindi po ito epekto ng eleksyon, ha? Ito po ay bago pa mag-eleksyon sapagkat nung kinuha ang survey, May 6 to 9, wala pang eleksyon. Papalapit pa lang ang eleksyon. So maraming tao nagtataka na napakataas pa naman ng tiwala ng mga tao kay dating Pangulong Duterte, 63% ang taas. So ako mismo parang sabi ko, ano ba to? Um, parang sabi ko ay mukhang ano ba talaga? At ang isa pa dito, 58% ang nagsasabi na sila ay opposed doon sa pag-aresta at pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa The Hague. At 50% naman na nagsasabi na sila ay tutol sila sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. So kita-kita natin na mamayagpag ang mga Duterte sa surveys. Ah, ngayon, ang akin dito, ito ay isang palaisipan. Pero ito ay isa ring paghuhusga sa klase ng political behavior ng ating mga mamamayan. Na parang nalulungkot ako na sa kabila ng mga nababalita ng mga ginawa ng mga Duterte ay para bagang ang mga mamamayan ay parang wala lang sa kanila. So ang tanong ko nga lang ganito, kunyari si Sara Duterte, 50%, isa sa kada dalawang Pilipino ang ayaw na ma-impeach siya. Doon na lang sa usapin ng tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo na hindi naman siya nagbibiro. Parang ako'y nalulungkot na para bang doon nga open shot case yun eh. Walang lusot yun eh. So okay lang sa mga tao na magbanta. Sa ang tanong ko lang doon sa mga taong mga upo sa pagpapa-impeach kay dating Vice President Sara Duterte. Nabasa kaya nila yung mga sakdal? At sa kanila ba okay lang na kapag meron silang nagsabi sa kanila, pag may nangyaring masama sa akin, meron na akong sinabihan na patayin ka, pati ang asawa mo. Okay lang kaya yun sa kanya? Sa inyo, kunyari kayo ng mga, no, hindi nagbibiro yung tao. Inamin naman ni Pangulo. Kasi parang sa atin, grabe na yung, ano, yung tolerance natin sa impunity na nakakalungkot na.
Hindi naman tututuhanin yan eh, banta-banta. So parang gano'n, napakadali na nating magbanta tungkol sa pagpatay. So kung ikaw na wala sa iyo yun at ayaw mo ma-impeach ang Vice President, okay lang ba sa iyo na pagbantaan ka at pati ang asawa mo? Kasi kung okay lang, define, naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Di ba? Okay ba ang nakawan ka ng pera? Okay ba na napakabargas ng isang tao? Parang gano'n. Parang sa akin, parang I feel so sad in a way. Pero parang sana tayo patungo nito. Nakasanayan na kasi natin itong impunity na parang sa atin kapag ikaw pag yung ay gusto kang i-take pag may ginawa kang kasalanan tapos gusto kang usigin para sa iyo yan ay panggigipit. Ikaw na ngayon nagkasala eh. Di ba ganun tayo? Minsan may mga taong ikaw na yung mali, ikaw pa yung galit. Nakikita ko yan sa pag nagda-drive ako eh na sila pa yung may mali yan. Sila yung mga nagmumotor pa ang basa na lang sisingit ng ganyan. Pag binusa, inaahan mo, galit pa sa'yo. Na para bagang, saan tayo nanggagaling na kapanlulumo? Ano bang klasik tao tayo? Diba? At yung mga ano, yung para sa atin, yung hustisya ay paghihigante. Parang ganun. Parang pag ikaw ay nagsakdal, parang wala kang karapatan. Ganito ang nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi ko alam kung saan tayo o marami sa atin kasi hindi naman lahat eh. Meron pa namang mga natitira, kasama na siguro ako doon, nakapanlulumo eh, na parang saan tayo nang gagaling dito? Gagawin ba natin? Kasi matagal tayong inapi-api ng mga taga Luzon, matagal tayo mga kaya taga Mindanao, dapat tayo ay lahat ay pabor kay Duterte, ganoon. Matagal tayong pinagharian ng mga mayayaman kaya panahon natin ngayon kaya pagpapatayin natin yung mga yan, mga ganyan-ganyan na mga salita, di ba? Nalulumo ako sapagkat marami akong kakilalang mga kaibigan. Ang iba dito ay professional pa. Mga brad ko, mga sis ko, mga kasama ko sa UP, na ganyan mag-isip. Of course, sinasabi nila sa akin, ikaw nga, kumampi ka kay Duterte. No, inaamin ko, pero hindi nagtagal. Hindi ko natagalan. Ibig sabihin, bumalik ako. Hindi, marami akong na-negotiable sa buhay ko na hindi ko natiis. Ang nagtataka ko, bakit itong mga kasamaan kong ito? Ang iba dito, mas aktivista pa sa akin nung ako'y nag-aaral sa UP eh. Na para bagang, teka muna, parang bakit ganun? Na parang talaga pag ganun na talaga, ginawa ng bayan sa'yo. Ganun talaga ang pang-aaping ginawa sa'yo kaya ikaw naman yung gumaganti at nakita mo si Pangulong Duterte at ang pamilya niya ang gumaganti para sa'yo. Katuwan-tuwa sila every time pinagbabantaan nilang buhay ng may ibang tao. Anong nangyari sa pinag-aralan mo? Anong nangyari sa relihiyon mo? Katoliko ka, nagsisimba ka, nagsasamba ka. Hindi ba? Nakalulungkot. Bagamat meron naman silver lining yung survey, ang silver lining yung survey, bagamat 32% si Pangulong Marcos, ang kanyang trust rating, tumaas ito ng 3% kumpara mo nung huling survey, nung 29% siya noon. At ito naman si Sara Duterte, bagamat 50%, ay bumababa ng 7 points. Ibig sabihin niya, nung 57% yan, naging 50% pa ngayon. So, ang sabi ko nga, ito yung sinasabi natin na hindi tayo basta-basta na lang dapat tumitingin sa numbers. Although sabi nila pampalubag loob, pero si Pangulong Marcos mababa nga, pero pataas ang score niya kumpara sa last time. Si Sara Duterte naman, mataas naman, pero pababa. So, ewan. Pero talagang yun nga. At saka itong yung pagtitiwala yun hindi ko maintindihan yung pagtitiwala kay Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Mayor Benji Magalong, kaya daw pinagtitiwalaan si Duterte dahil nagbigay siya ng peace and order. Naging ligtas ang mga tao habang naglalakad sa kalye. Na parang teka, ako ba ngayong mga panahon? Parang nagtalamak na ba uli ang kriminalidad ngayon sa bayan? Sa panahon ba ni Bongbong Marcos, andyan na naman yung basta-basta. May mga krimen. Pero ayon sa datos ng pulis, bumaba pa nga ito.
Kasi ito na yung inukilkil eh. Ang mga tao ngayon, ang binibase na lang nila sa nababase nila mga fake news. It's a distortion of the diehard Duterte support enabler na ang pinipenta nila ang ating bayan, napakagulo. Pero kayo ba personally, mas magulo ba ngayong panahong ito? Bumabalik yung mga drug addict, pero tinutugunan yan. Hindi naman kasing, hindi naman talagang grabe yung pagbalik ng danger. Parang it's an invented, constructed paranoia. Alam mo, ang ginawa kasi ng rehimeng Duterte, nag-create sila ng multo na katatakutan para yun ang gamitin nilang kaaway para malihis ang ating atensyon. Ang tawag doon crisis branding. Mag-create ka ng crisis, yun ang brand mo para yun ang tugunan mo. So habang yung kanilang mga kaalyado gumagawa ng kabalbalan, nangungurakot kung ano-ano, nakatutok tayo dun sa kriminalidad, sa drugs. Parang ipininta niya pa na ang bayan ay isang talamak ng droga, pugad ng droga. So, ang mga tao naman na gano'n, nabaliw sa ganung pag-iisip na ito pala ganyan, ganyan, ganyan. No? Kasi nga, binubomba ka ng. Alam mo, kapag ganun kasi, pag ikaw ay masyado mong inaidulong isang tao, paniniwalaan mo lahat ng sinasabi. Ganun tayo eh. Kaya nga, nagsimula yan sa ating mga pagkabaliw sa mga artista eh. Kaya ngayon, mga politiko, baliw na baliw ang mga tao. So, ngayon, nung huling eleksyon, nung May 12 nag-eleksyon. So, yung pananaw na ito ng mga tao na nasukat ang Pulse Asia, ito ang gumiya sa eleksyon. Pero ang tingin ko naman dito, ganito, okay. Mababa ang ranking o mababa ang rating sa trust ni Pangulong Marcos. Kaya kaunti lang ang pumasok na inaasahan siyam o walo ang papasok na alyansa, naging lima lang. O kung bibilangin mo si Camille Villar, anim, di ba? Pero hindi naman ganun kadami ang pumasok ng mga Maka Duterte, tatlo lang. O isasama pa si Amy Marcos, di apat. Eh, 10 ang inendorso nila. O kung isama mo pa si, 10, o di ba? Eh, lima din lang ang pumasok. Si Pangulong Marcos, 11 inendorso, anim ang pumasok, kasama si Camille Villar. Yung si Duterte, 10 ang nasa PDP laban, last minute, inendorso si Sara, ay inendorso ni Sara si Camille at saka si Amy. Nakapasok 5. At may pumasok na 2 na mula sa liberal at progressive forces. So, hindi naman ganun kasama yung naging epekto ng, ano, ng survey na to, kung na-reflect man. At ang tanong ko nga nung sa 58% na nagsasabi na opo sila sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Ang tanong ko lang nga naman doon baka naman kasi ang tanong ay yun lang. Hindi tinanong na okay ba sa inyo na dito siya litisin. Kasi may mga taong ganun eh. Ayaw nila nung ginawa na sila itinangay papunta daw di umano yung inarrest na ano ba, parang violation daw ng rights. Pero okay lang sa kanila na dito litisin. So, hindi naman nila pinapawalang sala. So, ang tanong, nahagip ba ng survey yon? Okay? So, kailangan nating himayin ang mga numbers na ito. Kasi, we are better than this. I tell you. Nakalulungkot. Ako, tinitingnan ko na lang doon sa nagtitiwala kay Pangulong Duterte, kasi iisipin mo 63%, parang ako gusto kong sabihin, nakapanipaniwala ba yun? Kakaunti, minority na lang ba talaga yung mga hindi nagtitiwala sa kanya? Majority ba talaga? Ano ba talagang ginawa ng mamang ito? Di ba? Kasi ang tingin ko dito yung galit ng mga tao sa elite, yung galit ng mga tao sa sistema, dahil siya dumating, inabsorb niya yon, inabdak niya yung ganong klase ng pananaw. Hanggang ngayon, naandun pa rin yung hindi pa rin maka-get over ang mga tao. Yung mas inuuna natin ang ating pananaw tungkol sa kaligtasan. Di ba hindi natin tinitingnan kung ano nangyari nung panahon na may mga taong namatay nang walang kalaban-laban.
Parang ah, ang sabi ng iba, madali rin magsalita, paano daw kung ako yung anak ko, yung asawa ko pinatay ng drug addict. Ang tanong ko naman paano kaya kung ang anak mo, asawa mo naman ay namatay nang hindi man lamang pinadaan sa due process at walang kasalanan? Baligtarin natin. Laging ganun eh. Paano pro kung ginahasa ang anak mo ng drug addict, etc. Ako naman tanong ko, paano kung napagsuspecha lang na drug addict ang anak mo at pinatay? Di ba? Hindi pinadaan. Baligtarin natin. Anong gagawin mo? Di ba? Lagi kasing ganun, yun ang ipininta nito mga peking, mamimeke ng mga social media vloggers eh. Yun ang ipinasok sa utak ng mga tao. Yung panganib. Yung panganib ng droga. Pero hindi tiningnan yung kabila naman nito. Yung panganib na mamamatay ka o na wala man lamang kalaban-laban. Parehong kamatayan yun. Dapat natin parehong iniiwasan. Diba? Pareho dapat kinukundina. Pero yung hanggang ngayon, yun isang pag-aaralan pa rin talaga. Bakit mataas? Ang sagot nga ng iba dahil nga nakita nila kay Duterte yung kaligtasan. Kaligtasan saan? Totoo ba talaga na nagkaroon ng malawakang drug problem o yun lang ang ginawa? Parang ganito yan eh. Magpipinta ka ng kaaway kahit hindi totoo at lalabanan mo yung kaaway na yun at paniwalain mo yung mga tao para ikaw ay bayani. Di ba? Magkikreate ka. Madali na ngayon sa social media. Madali na magpakalat ng mga na-imbento. Kinatang problema. Magkikreate ka ng demonyo na hindi naman totoo. At lalabanan mo yung demonyong yun. Ang tingin sa'yo ng tao ngayon, bayani. Ang importante lang, paniwalain mo siya na may ganong demonyo. Ganyan ang ginawa natin noong panahon. So, kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang pananaw ng marami. Andyan pa rin yung demonyo at lumalala. Pero ayon sa statistika, tumaas ba talaga ang kriminalidad? Hindi naman po. Pero andun pa rin, nakautak pa rin, nakaukit pa rin eh. Kasi marami nga kasi mga diehard Duterte supporters yung nakakalat sa social media. Basahin mo. Nakaka-depress. At ang nakakalukot dito yung nga sinasabi ko. May mga kapatid ako sa organisasyon, mga kakilala ko, kamag-anak ko na may mga pinag-aaralan. Pero pag ganyan, talagang wala. Ay, nako. Ilan kaya ang sana naman maging katulad ko na namulat uli. Ay, ewan. So anyway, yung mga survey, wag tayong masyadong padadala sa mga ganyan sapagkat ay snapshot lamang yan ng kung ano yung pananaw ng marami at hindi porket popular, hindi porket ano yun, magagawin natin. Pagbobotohan na, mas marami daw ang taong ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Hindi ganoon. Unfortunately for the people, ang International Criminal Court ay hindi nakabase sa Pilipinas at hindi yan nasusukat sa pamamagitan lamang ng opinion surveys. Hindi sila nadadala ng gano'n. Dito sa impeachment at Sara Duterte, baka ano pa. Baka base pa dahil makita naman ng mga senador na mas popular na hindi siya ma-impeach, yun, i-acquit. Pero alam mo yung opinion niya, nagbabago yan eh. Kasi oras na, kaya siguro ayaw ng mga Duterte na lumabas, magkaroon ng trial. Kasi pag magsimula na yung trial, baka magbagong pananaw ng mga tao. Baka pag lumabas na lahat yung mga tinatagong mga dapat laging nakatago pero lalabas during the trial, magbago na naman ang opinion. At yung 58% na yan, yung 50% na nagsasabi na ayaw ng impeachment, baka mabaligtad yan. Hindi natin alam. Naman ang mga tao, hindi naman siguro lahat ay tanga. Hindi naman siguro lahat ay bulag. So baka yun. Kasi kung iisipin mo, sinasabi nila malakas ang kaso nila. May marami silang mga senador na kakampi. Hindi ba? Mahina yung mga abogado ng House panel. O, bakit baka ayaw nilang ituloy ba't itong mga to maraming sabi ko na ituloy yan. Ay, hindi ba siguro alam nila na kapag lumabas ng ebidensya, baka magbago naman ang isip ng bayan. Ayan, kung pinakinggan nyong mabuti ang mga sinabi ni Professor Contreras, madidepress ka eh. Ganto na ba tayo mga Pilipino? Pero para sa akin, hindi po papayagan ng Panginoon Diyos na manaig ang kasamaan sa kabutihan. At naniniwala ako na mas marami po tayong mulat sa katotohanan sa mga ginawa ng Duterte sa ating bayan.
Kayo po, ano ang masasabi nyo sa kapapanood lang nating video ni Professor Contreras? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.